Mga kapuso, marami nababahala at natatakot ngayon sa banta po ng Mpox o Monkeypox sa bansa dahil sa mga nakikita nga online. Sa Davao City, halos nagkagulo ang mga residente sa pagunahang makabili ng face mask. Nagkakaubusan na nga yata Ang DOH nagbabala naman na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon online tungkol sa Mpox. At para sa dagdag kaalaman tungkol sa sakit na ito, ikokonsulta natin yan dito sa UH Clinic! Makasama po natin ngayong umaga si Assistant Secretary Albert Francis Domingo, tagapagsalita ng DOH. Good morning, Asek! Good morning! Good morning, Igan. Good morning, Maris. Magandang umaga sa lahat mga kapusong nanonood at nakikinig. May dapat ba tayo ikabahala, Asek, sa Mpox? Wala, Igan. Ang dami lang report. Alam nyo, parang traffic yan eh. Matagal ng traffic yung EDSA. Dati isa lang yung nagre-report. Nung mga 10 na yung reporter, akala natin lumala yung traffic. Dumami. Pero matagal ng traffic yan. Walang nagbago. Ganun pa rin yung sitwasyon natin. Opo. Dapat bang nagkakagulo sila sa pagbili ng face mask? Yun nga. Dahil Ay, nakapanood face lang sa mask. online, nabasa sa social media? Di ba skin-to-skin contact yan? Bakit face mask? Correct. Pag ang virus lumalabas sa ilong, takpan yung ilong. Pero pag ang virus sa balat nang gagaling, umiwas sa pagdikit ng balat. So yung paggamit ng face mask, hindi naman po yan para sa Mpox, para sa ibang sakit po yan. Ito, may mga kumakalat din kasi, Asek, online Nako. na magla-lockdown daw. Ito na naman tayo. Totoo ba to? Nako po yung mga ECQ, GCQ na fortified, ECQ max, wala na po yun. Hindi po mangyayari yun dahil nga ang ating Mpox, hindi siya airborne. Ginagawa lang ang lockdown kapag ayaw mong humalo-halo yung mga tao kasi sa hangin. Pero Okay. pag nag-lockdown ka, nasa bahay lahat, nagdidikitan ng balat. Oo, Ayaw hindi. natin mangyari yun. Much So hindi more. ho totoo, walang lockdown. Okay, base sa datos ng DOH, ilang hubang kumpirmadong kaso ng Mpox ngayon sa bansa? Igan, pag nagtatanong ng numero ng ganyan, pinapakita namin lagi yung tinatawag namin na epidemic curve. Yung epidemic curve natin, mas marami pang mga kaso ang naitala nung, yan, nakikita natin nung ating Mayo, 2025, mas mababa kumpara sa Abril. Bakit may gray at may blue? Yung gray kasi, yung mga suspect and probable, hindi pa nga nag-positive, nire-report na. So sinama na rin namin dyan. Yung blue, yung confirmed, makikita nyo, isang tingin pa lang pababa siya. So, Okay. pagka may LGU na nagsabi na may bagong kaso, sa katunayan, na-record na ho namin yan at hindi na ho siya bago. Okay. Alright, para sa kaalaman ng lahat, Asek, baka pwede namang pakipaliwanag ulit. Ano po ba ang Mpox? Paano ba nagkakaroon nito at paano nakakahawa nito? Ang Mpox po ay isang sakit ng balat pangkaraniwan dahil sa isang virus, yung Mpox virus. Nahahawa po siya sa pamamagitan ng close physical intimate contact kasama ang sexual intercourse dahil nagkakaroon nga ng kissing-kissing, labing-labing. At pag nangyari yan, kailangan meron kang rashes. Pag wala pong rashes, hindi po nakakahawa. Importante po ito, Marisa and Igan, no? Dahil dati yung COVID, kahit hindi pa umuubo, meron tinatawag na asymptomatic. Sa Mpox, Okay. meron ka ng simptomas tsaka ka makakahawa. Anong kaibahan nito sa bulutong at tindas? Nabanggit mo yung rashes. Mas nakamamatay, Igan, yung tigdas. Ang tigdas po, pwede ka magpulmonya, pwede ka magkaroon ng encephalitis, which is pamamaga ng utak. Pero yung Mpox, hindi po ganun ang sitwasyon. Yung pong Mpox, lalo na ngayon sa Pilipinas, Clade 2 lang po ang meron natin, hindi yung Clade 1 or Clade 1B. Mild yung ating meron. Hindi ka magkakaroon ng death na mataas. Mababa lang po, 1%. And then yung bulutong tubig, yung chickenpox, mas mabilis siyang makahawa sa Mpox. Tsaka yung bulutong, meron siyang aerial component at hindi siya nakamamatay, mild siya. So mali na panood ko na parang butil-butil na nagtutubig pa. Hindi ganun. May ganong stage rin. Actually, magkahawig sila sa itsura, Igan. Pero yung kanilang tagal, mas matagal si Mpox, mga 2 to 3 weeks hanggang minsan 4 weeks. Okay. Si bulutong 1 to 2 weeks lang tapos na. Paano ba nagagamot ang Mpox? May bakuna ba dyan, Asek? Ang Mpox po, wala pang gamot na definitive. Meron tayong antiviral na ginagamit yung Tecovirimat, pero yun po ay nakareserba lamang para sa mga advanced or severe cases na awan ng Diyos. Wala pa naman tayong nakikita sa Pilipinas. Yung bakuna naman, meron pong bakunang na ginagamit na sa ibang bahagi ng mundo, ngunit hindi sa maraming bansa. Ang pinakamalaking problema ngayon papunta sa Africa. So doon pinapadala yung mga bakuna. Pero para sa atin, nakapila pa tayo. Dahil Clade 2 nga lang yung atin. Yung Yes. Clade 1, wala pa. Yun yung mas delikado. Yes, at halo-halo sila doon, 1 and 2 sa Africa Sa pareho. Africa. Sino bang mas prone o na mahawa o magkaroon nitong Mpox kapag ba mas matanda
matanda ka, mas vulnerable May ka, edad ba? mas prone ka? Kung tutuusin, lahat ng mga edad, lahat ng kasarian ay pwede magkaroon ng mpox. Pero tama yung sinasabi ni Maris, maaaring mas malala yung maging sintomas kung ikaw ay immunocompromised or vulnerable. Okay. Asek, sagutin din natin ang tanong ng kapuso natin online. Mula kay Tasha Sumali, ilang days bago lumala ang mpox, may lagnat ba the whole time? Mabilis po ang development ng mpox. Sabi nga nila, pag madikit ka lang, mga 1 to 3 days, meron ka na nga magkakaroon ng mga rashes. Ano yung mga simptomas na iba pa? Maliban dun sa rashes o sa butlig, sa balat, meron kang lagnat at meron kang kulani, yung namamagang kulani dito sa may leeg, pwede rin sa may singit, meron kang kulani. Lumalaban ng katawan, ibig sabihin. Yes, ang immune response. Oo, Tama si immune Igan. response. Huling Galing. paalala lang po sa ating mga kapuso. Opo, sa ating po mga kapuso, huwag pong kabahan. Ang ating sitwasyon ay ganun pa rin. Kami po ang unang magsasabi mula sa DOH kung kailangan maalarma. Huwag pong maniwala sa fake news. Huwag basta-basta share ng share, nga. click ng click. Doon lang tayo sa totoo, sa mga verified page, saka sa mga mainstream media tulad nitong sa Unang Hirit at iba pang mga big media organizations. Maraming salamat, Asek Albert Francis Domingo. Ang mga usaping pangkalusugan, ikokonsulta natin yan dito sa UH Clinic. Thank you, Doc. Ingat po. Thank you! Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,